lagi kong nakikita yung ingay ni Toby Chanko, lagi kong nakikita si Toby Chanko sa mga pahayagan. Yung same din, mga pagpapa-interview, no? Interview kaliwat kanan, yung parang Chavit Singson din, maingay. Bakit? Kasi meron pala siyang kinatatakutan na kaso yung about sa black sand mining. Isa din ho yun. Kaya ang ginawa, mag-ingay, at ituro si Martin Romualdez. Nasaan ba yun? Sandali nga. Meron balita ngayon kay Martin Romualdez eh. Hindi ko ba naisama? Kukunin ko lang ho, mga boss. No? Kasi ano yun eh. May sinasabi eh. Anyway, sige, bukas na natin isama yon mga kababayan. Dakuin natin dito. Ano po? Si Luis. Si Atong Ang. Antok pa ako. No? Kaya, antok pa ako, kakagising ko lang eh. Tapos eto nga. Eto, yung si Atong Ang, pinaghahanap na ho, mga kababayan. No? Nilabasan na ng arrest warrant si Charlie Atong Ang, mga bossing. Breaking news. Sabi, naglabas na ng warrant of arrest ang Regional Trial Court, Branch 26, laban sa business tycoon na si Charlie Atong Ang at 17 pang kasabwat. Ito po ay tungkol, mga kababayan, doon po sa Los Sabongeros. Biruin yun, tagal pa yun. Sabi ng mga DDS, ipinagmamalaki nila. Oy! Nung panahon ni Tatay Digong, napaka-tahimik ng Pilipinas. Alam ko nangyari ito panahon ni dating Pangulong Duterte, di ba? Nangyari ito nung mga panahon ng kasagsagan ng dating presidente. Pero laganap yung mga kidnapping, laganap yung mga ganyan, yung mga ipinagbabawal na gamot. Nilabasan. Grabe ka, Ninong, nilabasan. Uy, meron ba ako sinabing ganun? Nilabasan. Nilabasan nga na warrant of arrest. Ano mga sinasabi niyo dyan? Kayo lang yung mga madudumi ang utak, kayo talaga. Kasong kidnapping with homicide ang kakaharapin ng mga akusado at wala itong kaukulang piyansa. Pagka pala talaga nakuha, etong si Atong Ang, nasa loob na. Walang piyansa eh. Di ba? Alam nyo, mga kababayan, yung si Patidongan, ang dami niyang sinabi no? Talagang itinuturo niya pati yung lugar ng mga pinagtapunan daw po ng bangkay ng mga Los Sabongeros. At eto mga bossing, talagang pinuntahan ng mga tao yon, pinuntahan ng mga otoridad para tiyakin kung meron talaga doon sa Taal Lake, di ba? Kung maalala nyo. At merong mga nakuhang mga buto. Ngayon ho, mga boss chief sir, yung iba doon, hindi nagtutugma doon sa DNA test nung mga kaanak ng biktima. Pero, mga bossing, merong sinasabi doon na pati daw yung mga na biktima nung tokhang, doon din daw ho itinatapon, mga kababayan. Di ba? Paano na lang kapag may lumutang? Paano na lang kapag may lumabas? Nasabi, eto kaanak ko nawawala no? Bali-balita wala na, pinatay na, napatay na o itinapon dito. Pagka yun, nagtugma doon sa kaanak, mga bossing, ay yari yan. Bakit? Sino ang yari dyan? Di yung mga tao na iniimbitahan at yung mga tao na ikinulong doon sa ICC. Kasi po, makakadagdag ebidensya para sa kanila. Yung mga makikitang mga biktima ng laban kontra droga. Pero eto po, pakikita ko sa inyo kung paano isinerve yung warrant of arrest kay Atong Ang. Nasaan ba yun dito? Eto. Andali, ano yung code ng Ano yung code ng CF002? Walang papalag. Lalabas na siya si Chaicher. Yan, papasok tas lalabas
Tingnan na lang siya. Tagal, ayaw pang buksan pagka mayaman, ganito. Pero kapag ka mahirap, talagang gigibain na yung harapan ng pintuan mo no? Oh. Check namin po. Wala kaming doon, tinignan na. How can we be sure na unang-una may waras na waras kami. No, kapag kayong mahihirap yung yung aarestuhin, pagka ayaw buksan mo to! Magkakapilitan pa, magkakatulakan pa Pero kapag kayong kagaya ni Charlie Atong Ang, yung mga aarestuhin, ganito baka pwede pong pumasok. January 7, shoutout sa'yo. Okay lang naman. Okay lang naman. At again, ito waras na waras. We will implement it whether you like it or not. Okay? Kahit pa sinasabi niyong wala siya dyan, how can we be sure na wala siya dyan? Okay? Talagang gustong pumasok ng mga kapulisan. Pero ayaw silang papasukin, no? With or without yung isa-serve namin ito. Sige, sabihin mo lang. Ngayon, mga bossing, meron pa din tayong latest na nakita. Sunod-sunod to, no? Para alam natin. Meron din tayong latest na nakita na balita na ang sinasabi dito, tukoy na kung nasan si Atong Ang. Hindi man po nakuha doon sa pag-serve ng warrant of arrest, mga kababayan. Pero, eto, pakinggan ho natin. Dita live mula sa Palasyo si mobile journalist Julie Baiza. Julie, maraming locations ba itong tinutukoy ng PNP kung saan naroon si Atong Ang? Angela, kinumpirma nga ngayon tanghali ni PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates na tukoy na nila yung iba't ibang lokasyon na posibleng ang kinaroroonan ni Atong Ang. Papunta na raw yung dedicated teams ng PNP para ihain yung warrant of arrest na Si Atong Ang ba kinuha ang lawyer si Atty. Topacio? Ako nagtatanong lang, no. Kinuha ba ni Atong Ang na lawyer si Topacio? Alam ko si Atty. Kapunan yung unang kinukuha nilang lawyer. Kaya lang ang sabi ni Atty. Kapunan dehin siya pwede, busy siya. Meron something na uunahin, parang yung sa ICI or something. Tumuloy din siya kay Atty. Kapunan? No, kasi nung una, yun nga. Pero nung bandang huli, ang sinabi hindi matutuloy. Baka nasa La Union si Atong Ang, tinatago ni Singson. Magkakasama na sila. Kung ganyan, mga magtatago sama-sama. nilabas ng Santa Cruz, Laguna Regional Trial Court Branch 26. Sabi ni Nartates, tukoy nila at yung lokasyon ng negosyante at isisilbi nila yan sa lahat ng mga natukoy na lokasyon. Mayroon din daw 10 o 11 pulis na subject sa warrant of arrest na nasa ilalim ng restrictive custody ng PNP sa ngayon at iniutos na rin na ilipat o isurrender sila sa CIDG. May nakipag-ugnayan na ba mula sa kampo ni Ang? Hindi nakikipagtulungan, Sa ngayon ng PNP, Angela, nakikipag-ugnayan sila doon sa Santa Cruz, Laguna Regional Trial Court Branch 26. Kaugnay nga nitong warrant of arrest. Pero hindi nabigyan ng impormasyon kung may nagsisend ba ng surrender feeler o pakikipag-ugnayan yung kampo ni Ang. Pero bukod naman kay Ang, ipinaaresto rin ng korte yung sina Ryan J. Eliab Orapa, Alfredo Uy Andes, Michael Haikti. Dami. Sana matapos na din ito, mga kababayan. Bakit? Yung mga biktima, kawawa Yung mga yung matagal na din ng kaso ito Sabi ko nga sa inyo, nung panahon pa ng dating Pangulong Duterte. Claveria, Rogelio Teodoso Burican Jr. at Rodelo Antupuesto Anigig. Ang sabi ng PNP, tinitiyak nila na maihahain at maipatutupad yung batas at masusunod yung proseso sa paghahain ng warrant of arrest sa mga akusado. At saka ito tingnan nyo, idagdag na rin natin mga kababayan. Kung titignan nyo yung mga iniimbestigahan, yung mga pinapaaresto, yung mga inihaharap sa mga hearing. Kung titignan nyo mga kababayan, Atong Ang, Chavit Singson, yan yung mga maiingay ngayon. Isama na din natin yung bilyar. Meron pang hiwalay na mga investigador doon sa bilyar dahil ang nakikita ko doon kasi siguro masyadong malaki at malawak. Kaya kinakailangan ng hiwalay na mag-iimbestiga nung sa kanila lang, hindi pwedeng isama sa ICI dahil yung ICI yung mga tipong
mga diskaya. Pero kapag kayong sa mga bilyar na, malawakan, malakihan na ho. Di ba? Atong ang Chavit Singson, bilyar, mabibigat na mga tao yan eh. Bata pa lang ho ako kapag ka narinig mo yung mga pangalan ng mga ganyan. Ay naku po, sabi ko sa inyo, mangangatog ka, no? Kakabahan ka, no? Hindi mo na siguro sasabihin na, oy, hindi na ako makikisali diyan. O sasabihin mo siguro, hindi ako makikisali diyan, Atong Ang yan eh. Chavit Singson yan eh. 'Di ba? Pero ito po sa panahon po ni Pangulong Bongbong Marcos, sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, nare-resolba ho ha. Baka nga ito nung panahon ni dating Pangulong Duterte, alam niyo naman kaibigan nila din si Atong Ang. Baka kaya hindi nabigyan ng pansin eh. Baka kaya hindi nabigyan ng pagkakataon na talagang halongkatin eh. Pero dito sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, nakita niyo naman ho yung sipag at talagang pagpupursige, no? Na hagilapin po pati po yung paghuhukay na o pagpunta sa ilalim ng Taal Lake. So far naman, wala tayong balita kung nakaalis naman ng ibang bansa itong si Atong Ang. Angela, walang ganyang impormasyon na sinabi si PNP Chief Nartates dito sa palasyo. And of course, Julie, Tingin ko nandiyan pa yan. Hindi lalabas ng bansa yan. Lalo na ho yung mga ganyan. Siyempre, ang nakikita ko kapag kayong mga puganti po sa atin, pag lumabas ng bansa, mas madaling mahuli, mas madaling makuha eh. No? Lalo na pag nakipag-coordinate lang po ang Pilipinas sa Interpol. Kagaya ni Tebes. Di ba? Although medyo tumagal, pero naibalik po ng Interpol, mga kababayan. Unlike kapag ka sa Pilipinas, napakadami po nating bulubundukin. No? Napakadami po nating pagtataguan, mga kababayan. Hindi agad sila mahuhuli. At saka kapag ka lumabas sila ng bansa, mas nagiging less yung kanilang power eh. Bakit to? Wala naman silang ganun kakilala eh. At yung mga bansa naman talaga, hindi naman ganun talagang poprotektahan sila. Unlike sa Pilipinas, madami na pong connection yan. Sabi ni Neng Gigi, nakulong na, di ba, dati si Atong Ang sa Estados Unidos? Alam ko nakulong din sa Pilipinas si Atong Ang eh. No?